Kumusta kayo mga kapaniwala, mga kanakus? Ito na naman tayo nagbabalik. Ang tagal natin hindi nakagawa ng videos, ano. Kasi po, yung nangyari dito sa amin binaha po kami. Pasensya na po kung medyo mag-iingay niyan, sigurado mamaya-maya dahil may ginagawa po kasing tower dito sa tabing bahay namin, ano po. Cell site po yan, kaya po medyo mag-iingay po yan. Nandito po tayo nagbabalik, napakasayang araw na to kahit na matagal po tayong hindi nakagawa ng video. Unang-una po pala, maraming salamat sa inyong lahat ng taga-suporta namin mga meta, buong grupo po namin, apat lamang po kami. At maraming salamat po sa tulong ninyo bilang bahagi sa mga mutya. Ano po, yung pong kinukuha ninyong mga mutya, ang kapalit po na pera, ipinamamahagi rin po namin sa mga mahirap. Yung pong hindi nakakalam, ano po, kaya po magtataka ng iba, bakit daw bawat buwan may pa-promo si Nakus? Dahil nga po bawat katapusan ng buwan, yun po ang mission namin. Halimbawa po, kung ang nalikom namin ay pera ay 100k, kumukuha lamang po kami dyan pangkain at saka pamasahe dahil lamang po yan sa pagtulong namin, dahil po yan ay mission po namin. Kaya sabi nga ng iba, bakit hindi ka pa mayaman? Sa totoo lang, sabi ng iba dapat mayaman ka na dahil nga sa ganon. Kahit pumunta kayo dito sa amin, butas-butas nga ang bahay namin, sira-sira, bisikleta nga na ko, sabi ko paborito ko, hindi ko pa mabili dahil nga po ang pera nakapalit ng mutya, yan po iutos sa atin ng Angel na Kidlat. At siyang dati naming leader, ganun din po, magmula nung siya'y bata pa, talaga pong mission po namin ay mamahagi, hindi po para sa amin yon. Meron po kami mga mutya na para sa amin, pero halos po yan ay ibabahagi namin. Ilan lamang po ang para sa amin na sinasabi ng Angel na Kidlatan po. Bago po ang lahat, maraming salamat po ulit sa inyo. Kumusta pala sa lahat ng antingero, manggagamot sa buong Pilipinas? Kumusta po kayo mga bro, mga sis, ano? Ito pong araw na to ay masaya. Dahil kasama ko po ang grupo ko, dahil kararating lamang po namin magmisyon. Nagpahinga lamang po ako ng isang araw. Ito pong iba na nagtatanong kung sino po raw ang grupo ko. Kasi po kami, magmula po nung una, inulit ko po sa inyo, sa mga nakausap ko na rin nagtanong, ang dalawa pong grupo namin ay tagusan ng Terda, yung tingero po yan. Kapag ang tingero na tagusan, hindi nyo po yan maloloko. Kahit na nagretiro na po yan, meron man silang mga pinamamahagi na mutya o pansarili nila, puminto naman po sila, yan po ay talagang tagusan at hindi ninyo maloloko kahit sila po yung minto na. Ang ginagawa po kasi ng iba, ang ginagawa na lamang po kasi nila, mga kanakos, mga kapaniwala, kumukuha na lamang po sila ng mga tunay na mga mutya sa mga kakilala nilang mga antingero rin, at hindi po yan maloloko dahil nga po yan ay mga tagusan ng Terday. Alam po nila kung sino mga vlogger na sa mga anting, kung sino pong tunay at hindi. Kung sino lamang po ang tunay, doon lamang po sila kumukuha, ano po. Ang pong apat naman, tatlo, bro, basta sulat lang na pinag-usapan naman natin yan na ano lang, no? Call kayo pag gano'n. Call lang na. Maglista kayo sa board. Ayan po sila sa likuran ko. Dahil nga po pinag-usapan namin na talagang dating leader namin, ito po si Maestro. Pinag-usapan na po namin yan nung una pa po na kami pong grupo talaga, hindi po namin talaga sinasabi kung sino-sino po kami. Halimbawa po ako, hindi po ako pinapakilala nila sa vlog po nila. Ang dalawang tagusan po na third eye na namin, itong dalawa na to na parang gwapo ay hindi po yan natawa ka tuloy, bro, no? Hindi po kasi namin pwedeng sabihin. Kasi po, para po yung aral mahati po. Para po mahati po yung aral. Kasi po, kung ako, pupuntahan ninyo, makilala ninyo, babanggitin ko pa yung mga kasama ko, na pareho lamang po yun. Pareho lamang po yun, pareho lamang po yun. Kasi, kung ituturo ko pa sa inyo kung sino yung mga kasama ko, kung sino pa yung mga kasama ko, ay pupunta rin po yung mga pupunta sa akin doon. Di mas maganda po na hindi po namin pinapakilala
ang mga kasama namin. Ako hindi rin po ako pinapakilala nila sa vlog po nila. Dalawa lamang po nagba-vlog sa amin dito. Yung pong parehong tagusan ng tingero, pero po dating namin si Maestro ay hindi na po yan nagba-vlog. 70 plus pero mukha pa siyang 40 plus na Maestro. Dahil nga hindi na siya masyadong stress ngayon. Yan po sila, nakaupo po sa likuran ko. Ito po kasing ipapakita namin ay masaya. Pinag-usapan namin na yung huling nakakuha po sa amin kasi, nakakuha namin na pinagkaloob ng mga mutya ay matitindi po. I-share ko lamang po sa inyo dahil pinag-usapan namin ng dating leader na ako na pong pinalit ngayon sa aming apat na bagong leader po na meta dahil dalawa lamang po kami na meta. Ang mission po namin, mga kapaniwala, mga kanakos, bawat buwan, pupunta po kami sa bawat lugar. Kung ang nalikom lamang po namin na pera ay ganito lamang po, ang ginagawa po namin dyan ay sinosobre lamang po namin. Kasi wala naman po kami sariling sasakyan. Halimbawa po nakikita kami sa daan na mga pulubi, o napadpad kami sa ibang lugar na may mga mahirap na tao, patago po yan dahil napakadelikado rin po. Kung makilala po kami na may dalang pera, baka mapahamak po kami. Kaya nga po bawat lugar na pinupuntahan namin, pinapatagal po namin. Baka po maispayan kami, hintayin kami. Alam nyo na po yung mga ginagabayan ng mga demonyo, tsaka mga demonyo, alam nyo naman po, baka yan po ay ma-hold up pa kami, ano po. Kaya ginagawa namin, nagdi-disguise kami, hindi kami masyadong nagbibihis na maayos. Yung po mga ganon, para lamang po makatulong sa inyo. Kasi po, kung pamimigay pa namin, sabi nga ni, Maestro, yung pinag-usapan na natin, Maestro. Kasi kung bibigay pa natin, di ba, ay pagkain, wala naman po kami pambuhat talaga. Ano po? Bro, mamaya na lang, bro, no? Call na lang. No, nandito naman ang earphone kung may tatanong, malayo, baka mabusisan. Kasi po hindi ko sila pinapagsalita kasi mabubusisan nyo po sila na sila po ang kagrupo ko. Dahil po vlogger po dalawang tingero natin na tagusan ng Third Eye, ano po. Isa lamang po hindi nag-vlog sa amin, ang dating maestro namin, ang dating leader po namin, ano po. Napakadelikado rin po sa totoo lang, at saka kung napag-usapan namin kung mamimigay kami yung bigas, yung mga konting pagkain po, wala naman po kami sasakyan, at saka kung bawat barangay po pupunta namin o ano man pong lugar yan, alam ko po kasi hingi ka muna ng permiso sa barangay. Kaya ang ginagawa po namin para wala pong hassle, dinadalalan na lang namin po sa nakasobre na lamang po yan. Kung kanino ko po yan, kung kanino po namin yan ibabahagi, gano'n na po yon. Minsan nga po nagkukulangan pa kami. Basta hindi po kami nauubusan ng pagkain, puro po tinapay yan. Nagbabaw na rin po kami ng mga kanin, yung ulam po namin. Madalas po ganun. Ganun po laging ginagawa namin. Ang vlog po natin na to, napatagal po tayo dahil nga po dito sa amin ay binabaha po. Binabaha po dito sa amin, sa totoo lang. May baha pa nga ng konti dyan, no? Natungtong lamang po ako sa mga, naglagay ako ng hollow blocks para makapunta. Ito po kasi pinagbibideo natin na to, mga kapaniwala, mga kanakos. Ito po kasi abandonadong bahay. Sarapan lamang po namin. Doon po kasi sa amin maingay ang aso. May nagbibreed ng ibon po dito sa tabi namin, maingay po. Ang aso namin nga minsan halos minuto, lalo na ngayon mga naglalandi mga aso, ang ingay po. Hindi po ako makapagsalita ng mais, hindi po tayo magkakaintindihan, ano po. Ito po kasing request ni bro sa akin, yung dalawa na to na ipakita po raw. Bihira ako magpakita sa mga nakukuha naming grupo At saka napansin ko po kasi, mga kapaniwala, mga kanakos, nung huli na nagmi-mission kami, patindi na nakukuha namin mga mutya. Ako po kasi bilang meta at saka dating leader, hindi na po namin kailangan mag-hunting dahil nga po kami meta, kahit nasa bahay lang kami, pinagkakaluban po kami ng mutya. Ang tunay po na ginagabayan, tandaan ninyo ito, para hindi po kayo maloko. Sa bagay, ang panloloko po kasi kasama po sa pagsubok natin yan. Marami po kaming mga tunay na mga kalaban na matitindi. Yan po mga demonyo nagsisiwalat ng mga maling salita. Para mailugaw po kayo sa mga tunay na panangga sa katawan spiritual, ano po. Kasi ito pong pagsubok po natin ay matindi. Katulad po naming mga meta, bawal po kaming magsabi sa tunay at hindi nagamit na galing po sa iba, para po maiwasan ninyo ang tumulad pong mamulot at saka basta kuha ng kuha.
Ano po, kasi hindi tama yung kukuha po kayo. O for example, kukuha kayo sa iba, uulitin po natin to. Kumuha kayo sa iba. Ipaaura nyo sa amin o sa iba. Kung pinag-iusapan nga namin ng iba, wag po kayong mag-aura kayong mga tunay. Dahil hindi po natin maiwasan yung, para mabawasan yung mamulot. Dahil po kayong mga normal na tao. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, inulit ko na katulad nga ng sinabi ni Maestro, kaya nga gumawa ng antingero manggagamot na tunay para kami po mamahagi sa inyong panggagamot at saka panangga sa katawan. Kung kami po yung mga 100 lamang sa buong Pilipinas, enough na po yon. Ano po, dahil nga po hati po, alam po ng Panginoon na hati yung paniniwala natin, hindi po lahat naniniwala. Nandyan po yung mga namemeke, ginawang instrumento ng mga demonyo, na antingero, manggagamot man, para po mahati pong paniniwala ninyo. Alam din po natin yan na si Satanas ng gamot para manlilang ang tao. Ano po? Nangyayari rin po yan. Hindi ba may mga nare-rape na kabataan, nagtataka sila bakit sa isang lugar parang na-hypnotize sila, parang sinasamba nilang isang tao. Pagkatapos na mabibigla ka, mga kabataan na ganon, namumulestya na po. Magtataka ka bakit sunod sila ng sunod sa kanya, dahil nga po iba po nga aura ng mga demonyo. Ang mission po kasi niyan, mga demonyo na yun ay pumatay, magbigay ng malas at sumpa. Ganun po, kaya po nilang ibahin ang paniniwala ninyo kapag po kayo ay hindi po buo ang paniniwala po natin sa amang maylikha, ano po, sa Panginoong Hesus, ano po. Ganun po yan. Tulad po, ito po i-share ko, Maestro, i-share ko na sa kanila bago natin ipakita yung mga mutya natin na nakuha, ano po. Sa susunod na vlog dapat to, kaya lang sabi ni Maestro, napagkasunduan na rin namin na ni Tiwan at saka ni Tito na bro, na ipakita natin sa kanila, pero idada natin to pasintabi po sa iba, ano po. Kasi mayroon nag-message din sa amin bago dito sa tinablan ng balay, napatay po daw. Bago yan, ito muna. Ang misyon ng demonyo ay sumpa, malas at kamatayan. Tayo pong mga tao, lalo na mga masamang engkanto. Yung pong iba-ibang sinasabi nila sa engkanto, kaya po nilang magmistulang ibang itsura, pero ang totoo pong itsura niya para po silang negro. Ibig sabihin, anino lamang po sila, mabibigla ka, nakakatakot na malaki, maliit, pero anino po sila. Ang mga mission po niyan, bihirang-bihira po. Ito po para malaman ninyo mga kapinawala, mga kanakus, aminin na po namin dito. Ang mission po ng mga yan, bihirang-bihira po ang engkanto na mag-trip sa tao, na biglang papatay. Biglang lalagyan niya ng unti-unti ng sakit ang tao, bihirang-bihira po yan. Madalas po ang engkanto, ang panira niya po sa tao, yun pong nagkakagusto sila. Birang-bira po yung wala silang dahilan na pumatay ng tao, magbigay ng sakit. Ito po yung isang dahilan na sinabi ko na dati sa Maestro, ito nabanggit ko na dati po sa sa video ko, T1 T2, nabanggit ko na kasi dati to, bro, doon sa doon sa dating vlog. Yung sabi ko, yung engkanto, may kakayahan sila makabuntis ng tao, pero ang tao hindi. Katulad nga ng nasabi ko doon sa relasyon ng tao sa engkanto, dahil sa kabilang vlog ko, sa isang vlog ko, kulang pa po dahil mahaba na po kasi ang oras Ano po, talagang yung na-experience, marami na naka-experience na yun nga, nagkaanak yung engkanto, yung kinento ko sa inyo, sa mama ko noon, nung kabataan pa sila, Bicolana kasing mama ko. Ang bata po na anak na engkanto na ito ay puting-puti naman. Pero maniwala kahit sa hindi po siya nakakakita ng araw, gabi lamang po siya nakakakita. At saka napakabigat po niyan, hindi po halos mabuhat ng tao. Totoo po yan kahit malaki pang katawan niyo. Ganun po ang kakaiba. Ito naman pong engkanto na panira sa tao, madalas po yan, lalo na kayong mga kalalakihan, mahalin sana natin ang mga asawa natin, wag tayo sanang magtataksel sa kanila. Kung sino minahal natin, sana habang buhay, siya pa rin ang mahalin natin. Dahil nga, kaya nga tayo binigyan ng laya ng Panginoon para magmahal at tunay na magmahal hanggang dulo po sana, po. Kasi po, alam naman natin na may nagsama, bigla mahal, tapos kapag nagkaanak na ganun, gumagawa na ng hindi tama, babae na ng wala lalaki, po. Ang tirada po nitong mga engkanto na to ay ganito po, para malaman ninyo, lalong-lalo na kayong mga nakatira sa kabundukan, lalo na kahit sa kapatagan pa kayo, madalas pong linalapitan niya yung lonely, yung halimbawa po nito, itong namimiss po ang kanyang kapareha,
malayo po sa kanya, nagtrabaho sa halimbawa sa ibang lugar, sa ibang bansa, ganun po yan. Pinapasok po nila yan. Ang sign po na nakakatakot na sinasabi ko sa inyo na wag niyong ipagwalang bahala, ay ito po. Madalas niyan, makakita kayo ng hindi nyo may paliwanag sa panaginip ninyo, balisa kayo, anong nangyayari sa inyo, bakit nagkakagusto kayo na hindi nyo maintindihan, nananaginip kayo na nagkikipagtalik kayo, yun po sila. Pinapasok po nila kayo. Ganun yung mga engkanto na ang mga tirada nila. Kapag tumagal na po yan, halimbawa sabihin na nating taon o ilang taon pa, yan po ay nagiging sakit na tao na po. Ibig sabihin, sakit na tao, kailangan nyo po ang physical na doktor, mga doktor po sa katawan ng tao, sa physical, hindi po sa spiritual. Kasi pong pinsala ng mga pumipinsala po sa atin, halimbawa mangkukulam man, kapag po yan ay nagtagal, hindi po yan na nagamot, lalong-lalo na po yung kanto, ganun din po, nagiging sakit na po ng pangtao. Lalong-lalo na po sa kababayan. Ito po yung share ko sa inyo mga mama, no? Mga kabataan man, o matatanda na. Ito po, ang share ko sa inyo. Huwag niyong ipagwalang bahala yung hindi kayo dinadatngan buwan-buwan. Dalaw, ano po, menstruation, ano po. Madalas kasi yan, yung iba kala nila normal lang yung hindi sila dinadatngan, hindi pa sila nagme-menopause, dumudugo silang bubo, lagi silang dinudugo, hindi po normal yan. Madalas po kasi yan, lalo na yung mga tirada ng mga umuwi po sa mga myoma, yung mga ganun pong sakit. Kapag po kayo pinakialaman ng engkanto, pinaparisan ng engkanto, pinapasok sa diwa ninyo, sa panaginip ninyo na hindi nyo po alam na ipaliwanag, yan pong sanhi ng dulot po sa atin na pinsala sa pangangatawan po natin. Ganun pong nangyayari. Hindi po normal, huwag ninyong ipagwalang bahala yung, siyempre pupunta kayo sa isang doktor, ganun ang finding sa inyo. Dahil nga pong doktor sa physical na pangangatawan, yun pong pinag-aralan lamang po nila, yung sinasabi sa inyo. Wala po silang kinalaman sa spiritual na gawa. Ano po, sa totoo lang, sa linya po ng antingero, lalo na manggagamot na healer, spiritual, ano po. Ganun po yun. Huwag nyo pong ipagwalang bahala. Kapag po ganun nangyayari sa inyo, hindi nyo na po, hindi maipaliwanag ng doktor anong nangyayari sa inyo, lalo na kayo, dinudugo kayo, ganun. Namumuindugo, hindi kayo dinadat nga, napakabata pa ninyo. Tapos may nararanasan kayo na balisa kayo, may naririnig kayo na hindi nyo maipaliwanag. Kung po may healer sa inyo, yung tunay na healer, marami po kami, buong Pilipinas, bawat lugar meron po yan. Alamin niyo, lalo na ngayon may social media na po. Sabi nga ni Maestro, at least noon Maestro, hindi ba, hirap na hirap kayo dahil nga walang social media, no? Opo. Oo nga Maestro, yung ganun nga. Ngayon po hindi na, kahit online po, pwede nyo po silang tawagan at magamot po kayo. Pwede naman online, may nanggagamot po na online dyan, katulad ko rin po, nanggagamot din po ako ng online din. Meron din pong kaya ninyong puntahan, mas maganda kung kaya po ninyong puntahan na personal, ano po. Mag-search po kayo. Huwag nyo pong huwag nyong ipagwalang bahala yung hindi kayo dinudugo. Wala kayong normal na pagdurugo buwan-buwan, wala kayong dalaw, dinudugo kayo ng namumuo, laging dinudugo kayo, hindi po normal yon. Meron pong sakit sa tao, meron pong madalas ay sakit sa pag-spiritual, ano po, pinakialaman kayo ng hindi tao. Yan po mga masamang tirada nila. Alam nyo po kung bakit nagbibigay ang mga demonyo na sakit sa tao, pasakit, kamatayan, faith po. Para mawalan po tayo ng tiwala sa Panginoon, para mawalan po tayo ng balanse. Kapag nawalan po tayo ng balanse, bilang sila, ramdam nila yung nananalo sila, dahil ang tao, nalilin lang nila, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Ganun po, madalas kasi ang tao kapag nawala ng pera, ng problema, inisip, tumatawag sa Panginoon, bakit walang nangyayari, hindi man natutupad. Ganun po tayo Hindi po ganun. Ano po? Hindi ganon. Kaya nga, bro, itong ano na to. Ito po, itutuloy natin. Dahil nga may nag-message. Ito yung message niya sa akin dati. Dati pa to
Meron daw isang antingero, i-explain ko sa inyo, pasintabi po sa iba, wag magagalit kasi ang totoo lang, ang tunay na antingero manggagamot. Hindi magagalit sa tulad ko, sa tulad kong tunay, dahil ang pinapatamaan po natin dito, yung gumagawa na ng hindi tama, at saka mga antingero manggagamot na peke. Ano po ang pinapatamaan natin dito? Katulad nitong inano natin, hindi po kami nagbibigay ng pangalan, ano po? Hindi kami nagbibigay ng pangalan. Tama lang yung may pumunta sa atin magpagamot, may bumili sa atin ng mutya, mag-request na, bro, pwede ba mag-picture tayo, ganito, pwede bang i-post mo, nasa atin ako, pwede po yon. Pero po hindi po lahat, yung iba po kasi dyan, ang tirada po kasi nila, mga kanakos, mga kapaniwala, marketing strategy po, ang ginagawa nila, bawat punta sa kanila, nagpo-post sila, magpipicture sila, salamat sa tiwala, pasintabi po sa iba. Yung pinapatamaan lamang po natin dito, yung mga namimeke at ang talagang target po nila ay pera, hindi pagtulong sa tao, ano po. Dahil hindi nila alam ang tunay na pinamimigay nila talaga kung tunay. Pinaprangka ko na sila, maestro, no? Pinaprangka na, dahil di naman pwede sa atin itong mga to mga kalokohan nila. Sa iba, pwede nilang gawin to, pero sa ating mga meta hindi. Tutusin kaya natin, maestro, no? Utusan ng mga anghel na kidlat, ano, para pagsampalin sana itong mga to, pero kasalanan lang na gawin natin, mga demonyo sigurado. O ilan na yung pinatay ng demonyo ng anghel na kidlat ko kahit di ko utusan, lalo na mga makulit. Kaya nga nabawasan na po mga bashers dyan sa akin, kasi po ang totoo niya, mga ginagabayan ng demonyo, tsaka demonyo na panggat na tahan mga yan. Hinarap po ako niyan, kahit na pinagbibigyan ko sila, nililito-lito ko, nagkikipagbulan ako sa kanila. Pero hindi papayag ang anghel na kidlat ng meta na tulad ko na gumawa pa sila ng hakbang na hindi maganda. Kaagad po tinitigok nila yan dahil galit sila sa mga demonyo. Kaya kayong mga sana bumalik tayo sa Diyos amang lumikha sa atin, ano po. Pero kasi nag-message dito sa akin, dati pa to, week na to meron daw isang antingero na tulad nga sabi ko, hindi porke katulad ni Kilo-Kilo natawa na naman kayo. Tulad ni Kilo-Kilo, maestro, sinabi ko na bibili sana ako ng isa. Kaya lang sabi niya nga ay, kung hindi 1 kilo bibilin mo, patas hindi ka bibigyan. Mga peke po yung mga yan. Hindi po totoo yan. Kung alam ninyo nakakatawa, alam nyo bang forma ni Kilo-Kilo? Ang dami niyang suot na para si Rambo, magpipicture pa yan, nakaganyan. Ang yabang-yabang. Wala pong antingerong ganon. Hindi porke may mesa ng ganon, puro mga bato, ano-anong pinagsusot niya yan, tingero. Pasintabi po. Meron kasi mga probinsya na yung pagpapakilala po nila, nakaugalian nila yung magsusot ng tunay na mga gamit nilang mutya, panangga sa katawan. Ginagalang po natin yon, at marami po tayong dyan na kilala ng mga tunay, tulad po sa parting Mindanao, sa buong Pilipinas po ay meron. Pero po hindi lahat. Kahit sila ginagaya nila, ang mga namimeke na yan, ginagaya ang mga tunay nating antingero na may maraming suot sa katawan, para ipakita sa inyo na tunay din silang antingero. Magpupulot sila kung saan, sa tabing dagat, sapa na magandang bato, magsasabit sila sa mga wall nila, mga mesa, pagkikita nila ang dami ng bato, para maniwala kayo antingero sila. Ang masakit po dito ay ganito. Sabi ko nga sa anghel na kidlat, napakasakit talaga. Talagang alam naman natin na kasama po talaga sa pagsubok natin yung malokot, manloloko. Ano po? Kasama yan. Dahil nga po ang pagsubok natin ay hanggang ngayon, lalong-lalo na po kami, antingero man, manggagamot, nag-umpisa pa lamang pong pagsubok namin, kung kami nanggagamot na po, kung kami antingero na, ganun, kung kami meta na, ano po. Ito kasing sinabi sa akin na to, na disgrasya. Yung isang may katungkulan, humarap siyang nagpabarel, hindi na natin na babanggitin kung sino ito. No? Ang mali nyo kasi, ganito. Tayo kasi nawawalan tayo ng balanse. Bakit kayo magtitiwala ng buo sa isang gamit? Tulad ng kidlat ko na mahal ko na nandito po nakadikit, nakahukit dito ang anghel na magwapo na gumagabay po rito pero wala po rito. Nasa taas. Kumbaga nakarehistro na po tayo dyan. Mabilis tayo sa bala pag ninawag natin. Ang mali sa mga nagbibigay na manloloko na hindi naman talaga alam ang tunay na bisa ng mga gamit. Lalo na paggawa-gawa sila ng kalmen, hindi naman nila alam ang tunay na pagkasanyan para lang maipakita sa inyo mga tao. Ang tao kasi alam nila kapag normal na tao, wala kayong malalaman, tunay man ang gamit o hindi. Na-disgrasya, bakit? Bakit ninyo hindi magsasabi ang tunay na antingero, ang tunay na may kalaman sa gamit, hindi yan magsasabi ng ito'y
ito'y mabisa at saka subok na sa ibang tao. Hindi po sila magsasalita ng ganon. Alam na alam mo ang isang tao, pasintabi kahit matamaan pa kayong mga siraulo kayo. Hindi birong ginagawa natin na to. Hindi biro, imbes na maging safe ang tao, marami. Ginagabayan po kasi ng mga masama na yan eh. Hindi po na marami po tayo talagang kalaban. Ginagabayan na kapag po tunay ng tingero, lumihis po, gagabayan na yan ng masama. Kapag manggagamot, nakagawa ng hindi maganda, hanggang patuloy na yan, gagabayan na rin ng hindi maganda yan. Kaya nga sabi ng Hel na Kidlat sa akin, nung una pa sa vlog ko, basta ipagpatuloy mo ang paghahayag sa kanila ng tama. Sakaling bumalik man sila. Ganun lamang po sinabi niya. Ako po, inutusan lang na sa taas. Ano po, bilang instrumento po ng Hari ng Kidlat, kami pong mga meta, iba rin po instrumento ng iba-iba po kami mga misyon. Ang mahalaga po rito, iba-iba man ang aral sa panggagamot, isa lamang po ang katutunguhan natin, ano po, yung makatulong sa kapwa. Ganito pong tirada ng mga yan. Picture dito, picture doon. Pumunta dito sa amin, ganito, maraming salamat sa tiwala. Natural, yung mga bibiling mga walang alam, maraming pumupunta sa kanila. Yung iba, ganito ang pupunta, bibili tayo sa kanya. Legend, hindi po ganun ang basihan. Anong nangyari? Sinabi na ito yung subok na. O, anong nangyari? Napatay ngayon ng tao. Marketing strategy, hindi po sila tunay kapag ganun. Dahil ang tunay na antingero, ang tunay na manggagamot, ito pong part na to ay part po sa mga anting eh. Labas po dito muna yung manggagamot. Nabanggit ko lamang po kasi meron din pong anting ang manggagamot na gamit ay mga mutyano po. Hindi nyo dapat, kung kayo talaga may alam, hindi nyo dapat sabihin sa kumuha sa inyo na ito'y mabisa at subok na. Bakit? Sa atin, subok na. Sabihin na natin sa atin ay subok na. Bakit? Ikaw ba tsaka yung kumuha sa'yo? Pareho? Pareho kayo? Ikaw nakargaan mo na yan. O, sabihin na natin nakargaan ninyo. O talaga may bisa. Subok na sa inyo. Sabihin na natin kahit kayo hindi kayo magkakapagsinungaling sa amin kung totoong alam ninyo may bisa eh. Makapagsinungaling kayo sa mga normal na tao pero hindi tulad sa aming mga meta. Dahil nakakausap namin ng Hel na Gabay tsaka sa mga tagusan. Alam nila kung ang suot ninyo ay tunay o hindi. Ano po? Kaya lang nasa pagsubok po talaga natin yan. Kung sino paniniwalaan po ninyo, mga normal na tao. At saka hindi po ninyo paniniwalaan. Nandiyan po kasi yan. Kaya nga po hati. Huwag kayo maniniwala sa amin. Swerte kayo. At lalo na si Barin na tulad na mga tunay. Sinabi, hindi nyo dapat sabihin na subok na. Kayo nakargan ninyo ng matagal na panahon na dasal yan. Subok nyo na. Sabihin na natin nasubukan nyo. Hindi kayo tinablan ng bala. Hindi man kayo tinablan ng tangke o namang klaseng basuka dyan na tinatawag. Bakit? Yung pinagbigyan ba ninyo tsaka kayo, pareho kayo? Kargado na yan eh. Kargado ninyo sa sarili ninyo, pinaghirapan ninyo. Yung tao na yan, kakukuha lang sa kanya. Sabihin na natin buwan pa yan. Alam nyo po mga kapaniwala, mga kanakos, depende po kasi yan sa tagal. Sa tagal po, na pagkarga. Kung katulad ng isang mutya, isang gamit, hindi bawat kuha ninyo kagad ganon. May pagsubok po yan, depende sa inyo kung kailan didikit sa inyo. Ibig sabihin magiging isa kayo, yun na po. Susubukan tayo, sigurado naman kaya natin. Pero yung sasabihin ninyo sa mga kukuha, kay mga manloloko na, ito'y mabisa, nagpalata kayo, hindi kayo tunay. Dahil walang tunay na magsasabing ito'y mabisa. Mabisa sa atin, subok sa atin, pero hindi nyo dapat sabihin na subok sa ibang tao yan. Dahil sabi ko nga sa ibang video ko, yung ulit-ulit ko, may mga taong ibang utak. Sa sobrang tiwala sa inyo sa atin na namimigay, ganun ang nangyayari. Nakawawalan sila ng balanse. Ang tunay po na pag-iingat sa gamit, hindi po sa gamit muna. Sa itaas kayo magtiwala dahil Diyos ang mangmilikha niyan. Kahit anong gawin ninyo, kung nagtiwala kayo dyan, kung hindi gaganin, kung hindi kayo maniniwala sa Kanya, wala rin. Kaya pasintabi po sa mga gumagawa nito, no? Lalo na pataga-taga pa baril-baril. Pinaprangka ko na kayo, mga kapaniwala, mga kanakos. Wala pong ganun. Ano pa? Baka naudot na po itong pinakita natin na to. Sa susunod na video na lang po natin papakita yung mga mutya na to. Napahaba po kasi yung explanation natin na yun po ang totoo. Wag po kayong hindi dapat sabihin sa mga tao. Alam niyo po, maestro hindi ba? Nang kilala o bro, di ba? Mga kilalang tao na pupunta sa atin, lalo na ako, kilala mo yan maestro, may katungkulan pa, mga kilalang tao na. Pero may minsan, hindi ako nagpa-picture.
Hindi ko pinopost ng ganun. Dahil ayaw ko may masabing tao na marketing strategy para lang maakit yung tao na bibili. Meron pong ganun na talagang normal lang sa kanila na nagpapapicture. Natural lang yun. Natutuwa po kasi yung ibang ibang bibili o yung magpapagamot sa kanila. Gusto nila magpa-picture kasama ko, kasama ng mga bumamot sa kanila, mga antingero. Natutuwa po sila. Tama po yan, natutuwa sila. Ano po. Natural lamang po yan. Ang sinasabi ko lamang po rito ay strategy po ng iba, marketing strategy ng manloloko, ginagaya po yung mga ganon. Ako talaga inamin ko, shoutout nga pala sa kapanalig Nick Banayo, at saka kapatid na Master JD, apong dalawa na yan, hindi ko na napapanood pa man din dahil busy ako. Yan po talaga yung saludo ko sa dalawa na yan. Hindi lamang po sa kanila, so tulad na natin na manggagamot, ang tingero, manggagamot na tulad nila. Lahat po kayo mga tunay, mahal na mahal ko po. Basta po tunay na manggagamot, mga antingeran ko. Nagkataon lamang po na talagang sila pinapanood ko noon. Yan talaga kung magpapapicture talaga ako kay kapanalig Nick Banayo, Master J. Talagang ipopost ko. Bilang ako po ay talagang natutuwa na talagang nakasama ko man lang kahit sa picture ang iniidolo ko. Ganun po yun. Pero hindi ko po ginawa yung mga kumuha sa akin. Kung alam nyo lamang po, milyon na po. Ang nalikom na po namin na pera magmula noon. Milyon na po yan. Pero hindi po kami yumaman. Dahil nga po, decision po namin na ipamahagi. Hindi po para sa sarili namin. Kami po mga 10% lang, hanggang ganyan lang po. Minsan nga maglalakad kami, puro tinapay lang dala namin. Ano po, ganun lamang po yun. Paano po, sa susunod na video, hintayin ninyo to. Umabot na po tayo ng 30 minutes. Pasintabi po dun sa nasabi ko, yung wag tayong magsasabi ng mabisa sa ibang tao. Kung talaga kayo tunay, alam inyong gagawin. Pero hindi dapat tayo subok natin. Pero nagkamali tayo kung sasabihin natin sa kukuha sa atin, ay ito subok na. Kamukha kay kilo-kilo. Si Raulong kilo-kilo na yun, ang daming mga bato noon. Yung nagpupulot ang mga moonstone, si Papa Gita, mutya ng tubig ulam. Kabaliwan mo. Magpapapicture ka pa para kang dinaig mo pa si Rambo ng pinagsasabit mo sa katawan mo, baliw. Ano po, paano po? Sa susunod na video, maestro, T1 Tito. Yan na natin to. Itutuloy-tuloy na natin. Hindi na naabot Hindi na naabot sa video na to dahil yun nga in-explain ko nga itong ni bro yung nanise, yun nga sisisihin talaga kayo kapag napatay yung mga binigyan ninyo ng kagamitan na sinabi ninyo subok na. Sa inyo subok, sa kanila hindi pa. Dapat alam ninyo yung balanse kung talagang tunay kayo, o paano mga kapinwala, mga kanakos. Hintayin nyo po susunod na video na to, tutuloy-tuloy na po natin. God bless.